There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. His substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 she-asses, and a very great household. So that this man was the greatest of all men of the East. And his sons went and feasted in their houses every one his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. And it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "It may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus did Job continually. Bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Father, kami po ay napaparito ngayong umaga at amin pong ipinatagtatubilin ang inyong salita na aming pagbubulay-bulayan ngayong umaga. At nawa, Panginoon, sa amin pong pagtingin ng inyong salita ay nawa yung inyong spirito ng wisdom and enlightenment ay siyang magliwanag at magpuspos ng aming puso't isipan na sa lahat ng aming makikita sa inyong salita, nawa ito po'y mag-alab sa aming mga puso. Ito po'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Sa totoo lang po, itong mga nakaraang panahon, napakadaming mga nangyayari sa ating bansa. Amazingly, kahit pala sa buong mundo, madaming mga bagay ang nangyayari. Sa ngayon, madaming gerang nangyayari. Meron tayong gera sa Ukraine versus Russia. Ang India and Pakistan, mas umaalab na ang kanilang pagkikipagbaka. Sa Israel at sa Palestine, parang gumugulo na ang sanlibutan. Closer sa Philippines, madami nang nangyayari. Nag-umpisa to sa parang sunod-sunod na pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. I think sa Brooks, nakatikim na rin kayo ng baha. Kami sa Puerto, nakatikim na ng baha. Sa Manila, normal na yung baha. Pero nagkaroon ng pagbabago nung nalaman nila na may mga flood control projects palang ginagawa na hindi nabibigay yung dapat ibigay. So much so na yung galit ng Pilipino ay sobra-sobra. May baha at dumating yung lindol nito sa Cebu na parang sabi ko, ngayon lang ako sa panahon ko na may lindol at halos ang daming namatay. Parang ang basa ko 70. I think, parang gano'n yung figure siya. Parang ang daming namatay. And then, minarinig kami na sunog sa Davao. So, ang daming nangyayari sa buong mundo. Na so much so, minsan masarap isipin, masarap pagbulay-bulayan muli ang mga katotohanan na makikita sa aklat ni Job. At ngayon po, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang simpleng mensaheng gusto ko pong makita ng bawat isa ay ito. Ang mananampalataya ay may mas mainam na pagpapala sa dispensasyon ng biyaya. Gustong-gusto natin yung kwento ni Job, kasi alam naman natin ang ending Sigurado na-preach na to ng maraming beses sa inyo, na ang story ni Job, nag-umpisa sa maganda, napunta sa negative, pero nagtapos siya sa maganda pa rin. Maganda ang ending ni Job. At ang sabi natin, Aroy, sana sa dami naman ng problemang nangyayari sa buhay ko, sana ako din okay. Sana maging okay din lahat sa akin. Pero ito po ang comfort ng salita ng Panginoon ngayong umaga, na ang mananampalataya ay may mas mainam na mga pagpapala sa dispensasyon ng biyaya. Sa panimula ng pag-aaral ng salita sa panimula ng pag-aaral ng aklat ni Job, kailangan po natin makita na iba ang dispensasyon ni Job kaysa sa ating dispensasyon ngayon. Mamaya isipin natin, ano ba ibig sabihin ng dispensasyon? Actually, ang King James Tagalog Bible, ginamit niya rin yung word na dispensasyon for the word dispensation. Pero ang concept ng dispensation ay ito ang unique at distinct o natatanging pakikipagtungo ng Panginoon sa specific na audiences with a specific na spokesperson sa specific na panahon. Iba't ibang dispensasyon, iba't ibang pakikitungo ang Panginoon. Hindi nagbabago ang Panginoon kasi it's the same God yesterday, today, and forever, pero yung pakikipagtungo niya sa tao, iba-iba.
Ito pong concept ng dispensasyon ay mahalagang makita natin sapagkat kung isipin natin, lahat naman tayo kumakain ng karne, right? Tama po ba? Tama? Ako umiiwas lang sa baboy. Tama po ba? Ako umiiwas lang, pero kakain ako kung may pagkakataon. Bawal, pero umiiwas lang. Hindi siya masama. Hindi pa pag kumain ako ng karneng baboy, masama akong tao. Hindi ganon. Pero sa dispensasyon ng batas, yan ay mahigpit na pinagbabawal. Nakita niyo yung concept ng dispensation. So makikita natin ang question, bakit iba ang dispensasyon ni Job? Number one, kasi makikita natin ang katuwiran ni Job ay may kaakibat na gawa. Ito po ang sabi sa banal na kasulatan, may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid. Yang part na yan, madaling maintindihan. Sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Sa dispensasyon ni Job, ang kanyang katuwiran ay may kaakibat na mabuting gawa. Siya ay hinarap ng Panginoon at sabi, si Job ay sakdal at matuwid, pero bakit siya sakdal at matuwid? Kasi natatakot siya sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So much so, nung binanggit ng Panginoon yan kay Satanas, ang sabi ni Satanas, hindi ba kaya siya ganyan kasi pinagpapala mo siya? Nakita niyo, may challenge dun sa kanyang katuwiran. Pero sa ating dispensasyon, ang ating katuwiran ay hindi sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, hindi sa ating merit, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya at ganap na gawa ni Kristo na namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay uli. Kaya sa dispensasyon natin, hindi tinatanong, matuwid ba yan? Kapag tinanong ni Satanas, matuwid ba yan? Ang sagot ng Panginoon, bayad na ni Kristo. Binigyan ko yan ng katuwiran. So anong response natin? Ang question sa atin ay ganito, anong ginawa mo sa katuwiran ni Kristo na binigay sa'yo? Ito ba'y iningatan mo? Ito ba'y pinasabuhay mo? O isinantabi mo lang? Magkaiba ang atake. Atake nonetheless. Number 2, makikita natin ang sabi rin sa banal na kasulatan sa Romans 11 verse 6, ngunit kung ito ay sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Sa panahon ng dispensasyon natin, kapag tayo ay ang ating katuwiran ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Kasi pag sinamahan mo ng gawa, hindi na siya biyaya. So tayo ay naging matuwid dahil sa biyaya ng Diyos. Bakit iba ang dispensasyon ni Job? Number 2, si Job mismo, hindi pare, ang naghandog ng mga handog na susunugin. Hindi niya pinadaan sa pare o sa priest, sa high priest, yung pag-offer ng kanyang burnt sacrifices. Makikita natin sa Job 1:5, at nangyari nang makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsugo at pinagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Si Job mismo ang naghandog ng mga handog na susunugin. Hindi niya pinadaan sa pare. Wala siyang pinadaan ng priest. Sa panahon ng batas, hindi pwede yon. Hindi ka pwedeng mag-offer ng sacrifices kung hindi sa pamamagitan ng priest or else magkakaroon siya ng contradiction. Kaya makikita natin na ang dispensasyon ni Job ay hindi sa dispensasyon ng batas, hindi sa dispensasyon ng biyaya, pero kung ano palang dispensasyon niya? Ito po ang tanong natin. Ang iba ang dispensasyon ni Job kasi si Job ay naghandog ng handog na susunugin ng walang kautusan. Ito po ang question ng marami. Nung naghandog ba si Job, sino nagsabi sa kanya na maghandog? At ano ang ihahandog? Wala naman, di ba? Alam niya lang. Hindi ba to katulad din ng ginawa ni Noah at ginawa ni Cain, ni Abel, na alam nila kung anong ihahandog sa Diyos at hinandog nila? Ito po ang nagpapakita na ang handog na ito, itong dispensasyon ni Job, ay actually dispensasyon ng konsensya. Ang alam na nila yung kanilang gagawin. Kasi remember, sa panahon ni Adam and Eve, ang kinain nilang prutas is the tree of the knowledge of good and evil. Alam nila yung tama, alam nila yung mali, at ginawa nila kung anong tama. Ang problema, si Cain, alam niya na yung tama, hindi niya pa ginawa. So siya ay nasabihan ng Panginoon, kung gagawin mo ba ang tama, hindi ka ba tatanggapin? So may dispensasyon ng conscience, at si Job ay nandoon sa dispensasyong iyon. So ngayon makita natin na iba ang dispensasyon ni Job, hindi natin pwede directly apply. Hindi natin pwede sabihin na, pag ako talaga bumaba, iangat din talaga ako lagi. Kung ano nangyari kay Job, yun din na mangyari sa akin. Iba. Kaya makikita natin na may matututunan tayo at merong mas mainam na pagpapala
para sa isang mananampalataya sa dispensasyon ng biyaya. Isa-isahin natin yan, 3 lang po ngayong araw, at gusto ko pong umpisahan dito sa verse 2 and 3. Ito po makikita natin. At may ipinanganak sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa at 3,000 kamelyo at 500 magkatuwang na baka at 500 asnong babae at isang totoong malaking sambahayan na anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan. So parang sabi natin, teka lang, kala ko ba ang point niyo, Pastor, mas mainam ang pagpapala ng isang mananampalataya? Ay, ang ganda naman ng mga pagpapala ni Job. Tama po ba? Ang dami niyang baka, ang dami niyang tupa, ang dami niyang asno, ang dami ng kanyang mga alalay, ang laki ng kanyang sambahayan, at ang sabi diyan, siya pa ang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan. So napakaganda. Ang sabi natin, sana all. Sana ako ganito rin. Sana ganito rin kadami yung yaman ko. Di ba? Pero tingnan po natin ang nangyari kay Job. Si Job po ay nakatamasa ng madaming physical blessings. Tama po ba yan? Physical blessings naman po lahat ito, di ba? At sabi natin, sana ako din, madami akong physical blessings. Pero ito po ang problema ng physical blessings. Makikita natin sa verse 6 to 12 kung anong nangyari kay Job. Verses 6 to 12. Isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon sa magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. Ang sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nang galing?" Nang magkagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, "Sa pagpaparuot parito sa lupa at sa pagpamanhik manaog doon." At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan." Nang magkagayon, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, "Natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos?" Ayos na tanong, di ba? "Hindi mo ba kinulong siya at kanyang sangbahayan at ang lahat ng kanyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya sa mukaan." At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Narito, lahat niyang tinatangkilik ay nanga sa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay." Sa gayoy, lumabas si Satanas mula sa harapan ng Panginoon. So, sabi ng Panginoon kay Satanas, "Nakita mo na ba yung anak mong si Job? Walang katulad niya, right?" Ang sabi ni Satanas, "Ay, galawin mo ang meron yan. Hindi kanya i-curse to your face." At diyan na nga, mga kapatid, nag-umpisa ang lahat ng problema ni Job. Familiar tayo sa kwento ni Job, verses 13 onwards, makikita natin na lahat ng kanyang ari-arian, yung asno niya, kamelyo niya, yung mga baka niya, mga servants niya, mga anak niya, sa isang iglap nawala. Nakita niyo? Ito po ang problema sa physical blessings. Ang physical blessings sa isang iglap pwedeng mawala. Pwede kang trilyonaryo sa isang panahon, sa isang iglap lang, wala ka ng pera. Pwede kang madaming mga resources sa isang parte ng iyong buhay, pero sa isang iglap lang, wala kang pera. Ito po actually naranasan natin in short scale. Naalala niyo po ba hindi ko alam kung naapektuhan kayo ng matindihan dito nung panahon ng bagyong Odette. Naalala niyo pa ba yan? Ang nangyari ng bagyong Odette, nawalan ng kuryente, nawalan ng tubig, nawalan ng internet, nawalan ng signal. Okay? So, parang in a way, tayong mga Palawenyo, sanay na mawalan ng kuryente. Ewan ko sa inyo dito sa Brooks Point, pero sa amin sa Puerto, sa amin lalo sa Rizal Avenue, sa bahay namin, normal mawala ng tubig. Pag umulan, walang tubig. Pag mainit, walang tubig. So normal sa amin yan, kuryente, tubig. Pero kakaiba yung nawalan ka ng signal ng internet at cellphone. So una sabi, wala namang problema, wala ka namang kailangan i-text, nandiyan naman yung pamilya mo, ganyan. But then na-realize mo na, pag wala palang signal, hindi ka makapag-Gcash. Pag wala palang signal, hindi ka maka-withdraw sa ATM. Kung wala palang signal, hindi ka maka-credit card. So out of nowhere, wala kang pera kahit madami kang pera at a given time.
Kasi hindi ka makakuha sa bangko, hindi ka makatransact sa mga digital mong resources. All of a sudden, yung madami mong pera, biglang na wala. Walang natira. Yan po ang problema sa physical blessings. Madali siyang mawala. Pwede siyang mawala at any time. Si Job may physical blessings. At sabi natin mga Kristiyano, ay sana ako din may physical blessing. Huwag po tayong mag-alala. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 6, God gives richly all things to enjoy. God also gives physical blessings. Pero ang isang mananampalataya, may mas mainam na pagpapala. Bakit? Number one, mas may mainam tayong pagpapala kasi binigyan tayo ng Diyos ng mga espiritual na pagpapala na kailanman ay hindi mawawala. Sabi sa Ephesians 1:3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa kalangitan kay Kristo. Dahil po mga kapatid, ang ating mga pagpapalang spiritual ay number one na sa kalangitan, hindi siya magagalaw kahit anong mangyari dito sa mundo. At pangalawa, dahil ang ating mga pagpapalang espiritual ay na kay Kristo, walang kahit ano paman ang makakapag-alis ng ating spiritual blessing sa atin. Ito po ang sabi sa Romans chapter 8 verse 35 to 39, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasulukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Isipin natin ito mga kapatid. Kahit anong mangyari sa buhay natin, hindi mawawala ang spiritual blessings na binigay sa isang mananampalataya. Ano ba yung mga spiritual blessings na yan? Number one, ang ating kaligtasan. Hindi mawawala na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ganap na gawa ni Kristo na namatay para sa ating mga kasalanan, nilibing at nabuhay uli. Hindi mawawala ang ating adoption. Hindi mawawala ang ating redemption. Hindi mawawala ang ating election. Hindi mawawala ang mga spiritual blessings na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya ito pong maganda dyan mga kapatid. Kung meron kayong anything more than this, matinding blessing na yan. Kaya sabi ni Pablo ito, having food and raiment, therewith to be content. Bakit? Yung past mo, yung present mo, yung future mo, sagot na ng Panginoon yan. Mas matindi pa yan sa kahit anong insurance, mas matindi pa yan sa kahit na anong investment, yan po ay bigay sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit magkagera, kahit magkabagyo, kahit lumindol, walang gagalaw sa ating mga spiritual blessings. Kahit na anong mangyari, ang spiritual blessings na binigay sa ating mga mananampalataya ay hindi pwedeng mawala. Si Satanas ay pwede umakyat sa Panginoon at sabihin sa panahon ni Job, Panginoon, galawin mo yan siya. At iki-curse kanya to the face. At nasabi ng Panginoon, sige, gawin mo, wag mo lang siyang gagalawin. Gawin mo lahat ng sa kanyang mga tinatangkilik, wag mo lang siya gagawin. Pero hindi pwede umakyat si Satanas at sabihin sa Panginoon, Panginoon, tanggalin mo ang kaligtasan ni Dwight. Sabi ng Panginoon, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwedeng ma-question ng kahit sino man ang kaligtasan ng isang mananampalataya. Kaya ang spiritual blessings natin, hindi mawawala. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay may spiritual blessings, masaya na tayo sa kahit ano pang physical blessings na meron tayo. Mas madaling maging kontento, tama? Having food and raiment, therewith to be content. Damit at pagkain. Tama ba? Dalawa lang. Hindi siya damit, pagkain, bahay, lupa, parang house and lot, di ba? Business. Hindi. Food and raiment. Anything extra dyan, sabi natin, Lord, thank you for the things that I enjoy. Kung kumain ka more than 3 times a day, praise God. Kapag meron kang extrang damit, praise God.
Kung meron kang mga extra, praise God. Kasi God gives richly all things to enjoy. Pag makita natin yung mga bagay na hindi kayang mawala, ma-appreciate natin yung bagay na meron tayo, at kahit mawala siya, sabihin natin, at least ako anak pa rin ng Diyos. Kasi tandaan natin, madami tayong bagay na pwedeng mahawakan sa physical, na balang araw mawawala din. Sometimes, yun lang minsan pinanghahawakan natin eh. Pero ang mahalaga po dyan, makita natin, may mga bagay na inintend ang Panginoon na hindi mawala at yan ay binigay sa isang mananampalataya. Kaya may mas mainam na pagpapala sa mananampalataya sa dispensasyon ng biyaya. May pangalawa pa. Ito po makikita natin, si Job ay inatake ni Satanas, hindi lamang lahat ng kanyang tinatangkilik, hindi lang yung kanyang possessions, pero ang susunod, hindi siya bumigay. Ang sabi ni Job, naked came I from my mother's womb, naked shall I return. Hubad akong nilabas, hubad akong babalik. Ang mindset ni Job ay ganito, namatay yung aking pamilya, namatay yung aking mga servants, nawala ang aking yaman. Sabi ni Job, ako na ang susunod. Handa siyang mamatay, at sabi niya, hubad akong lumabas, hubad akong babalik. So, handa siya. In so doing, si Job ay hindi nagkasala. Bumalik pa si Satanas sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon kay Satanas, nakita mo ba yung servant ko si Job? Walang katulad niya. Sakdal, matuwid, takot sa Diyos, at umaalis, lumalayo sa kasamaan. Ang sabi ni Satanas, paano? Healthy siya. Alam mo ba yung MO ng kalaban since then hanggang ngayon ay ganito. Hindi ka niya tatantanan. Parang may ganyang, parang merong newscaster na ganyan yung kanyang tagline na, hindi kita tatantanan. Ganyan po ang diablo, mga kapatid. Hindi ka niya tatantanan. Pansin nyo ba? O ako lang yan. Hindi nyo ba napansin na kapag may dumating na problema sa inyo, parang patong. Kay Job, kita mo tuloy sunod-sunod. Tapos, wala na nga siyang pisika, wala na nga siyang mga, kumbaga, ari-arian, lahat na tinamaan, ang susunod yung kanyang kalusugan. Talagang hindi ka niya tatantanan. Hindi ka talaga niya tantanan. Ang sabi ng Panginoon, tingnan mo ang servant ko si Job. Hindi bumibigay yan. Ang sabi ni Satanas, galawin mo yung katawan. I-curse ka niya to the face. So sabi ng Panginoon, sige, galawin mo yung katawan. And sabi niya, wag mo lang kitilin ang kanyang buhay. So ang ginawa ng Panginoon, ginawa ni Satanas kay Job, ay in-afflict niya siya with boils from head hanggang paa. Pigsa sa ulo hanggang paa. Nakasubok na ba kayo magkapigsa? Yes, no? Kaya intindihan niyo naman siguro kung ano yung pigsa, di ba? Actually, relate na relate ako dyan kasi parang sa akin, hindi ako napipimples nung teenager. As in, parang nung teenager ako, sabi ko, bakit yung iba kong makaklase may mga daming kung ano-ano sa muka? Tapos, tuwan-tuwa sila pisilin. Sabi ko, bakit ako wala? Inggitero rin talaga, di ba? Hindi ako nakatikim ng pimple sa muka. Ang problema ko, pigsa sa kung saan-saang bahagi ng katawan. So sabi ko, okay na rin pala yung pimples. Imagine, minsan may pigsa ako sa tuhod. Ang sabi nila, pigsa daw sa mga malalambot na parte ng katawan. Sa akin, sa tuhod. Pwede ka pala magkapigsa sa tuhod. At hindi ka makalakad dahil nga sobrang sakit ng pigsa na yan. So, sa akin, pigsa ko sa tuhod. Si Job, ang pigsa niya, ulo hanggang talampakan. Nakarelate ako in one way nung nabulutong ako. Okay, sabi, paano nakarelate ng bulutong? Kasi, katulad din ako, di ba, decide ko, hindi ako napipimples, hindi rin ako nabulutong sa muka. Yun din, lupit, walang bulutong sa muka. Alam niyo kung saan yung bulutong ko? Sa talampakan. Parang, nakatawa lang, pero hirap na hirap ako nun, kasi hindi ka makatayo. Parang sabi ko, pambira, mas okay na magkabulutong sa mukha, wag lang sa talampakan. Imagine, yung pa ako tadtad ng bulutong. Grabe ka weirdo, di ba? Pero si Job, ulo hanggang talampakan, may pigsa, boil. At grabe ang kanyang sitwasyon. So much so, na ang nangyari nilang kay Job, para siyang nagpunta sa naglagay siya ng mga ashes, at nag-scrape siya ng potsherd sa kanyang mga Makati siguro. Inisip ko, bakit kaya di ba yung paso, may basag siya, ginaganon-ganon na lang niya. Ang inisip ko, baka makati. Syempre, pag hinawakan mo na ganyan, baka masakit. So, ginaganon niya para, doon sa mga, makakakamot lang siya doon sa kung saan yung may dalawang pagitan ng dalawang pigsa. So, parang, na-imagine yung itsura ni Job, ganyan yung pahirap niya. Pero ito pang matindi na nangyari kay Job. Sa Job chapter 2 verse 9, ang sabi sa kanya ng kanyang asawa, nang magkagayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat?
itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Grabe, yung pinakamatinding suporta ni Job is actually yung nagsabi sa kanya, magpatuloy mo pa yan? Now, ito po minsan, sabi natin sa asawa ni Job, parang parang negative tayo sa sinabi niya na ito. Pero one thing na gusto natin makita ay si Job, hindi niya hiniwalayan ng kanyang asawa. Nakita niyo? Pero makikita natin sa verse 10, sabi niya, bakit ka nagsasalita ng parang isang babaeng hindi wise? Sabi niya, tayo ba'y tatanggap lang ng mabuting mga bagay mula sa Diyos? Nakita niyo nangyari? Kinorek ni Job lovingly yung kanyang asawa. Hindi ito pula sa asawa ni Job, ito ay insight to humanness na sinasabi. Pinapakita kung gaano katotoo ang sitwasyon ni Job na sa mag-asawa, merong isang malakas at meron talagang manghihina. Ang asawa ni Job ay nag-i-echo lamang ng kanilang parehong paghihinagpis. Bakit? Yung asawa ba ni Job, hindi rin nawalan ng mga anak? Ano sa tingin niyo po? Nawalan din siya, di ba? Yung asawa ni Job, hindi ba nawalan din ng mga ari-arian? Nawalan din siya. Yung asawa ni Job, nawalan din siya ng mga alalay. At higit sa lahat, itong asawa ni Job, nagkasakit pa yung kanyang asawa. So kung may pinagdadaanan si Job, may pinagdadaanan din ng kanyang asawa. At ito po ang matindi dito. Panahon pa lang ni Adan at ni Eva, ang sabi ng Panginoon, and these two shall become one flesh. Kaya mga kapatid, ang mag-asawa, hindi natin pwede i-deal ang mag-asawa na husband lang, wife lang. Laging dalawa yan. Kasi sila ay one flesh. Ang lakas ng isa ay lakas ng dalawa. Ang hina ng isa ay kahinaan ng dalawa. Kaya, nung si asawa ni Job ay nangihina, ang sabi ni Job, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Palitan natin yung tono. Parang ang dating kasi minsan ng tono natin na pag binasa siya, ang tono ay ganito. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Kung ganun ang tono ni Job, babalik yung babae. Bakit hindi? Tama, di ba? Pero ano nangyari? Nung sinabi ni Job, walang sagot yung babae. Bakit? Ano sabi ng scriptures? A gentle answer turneth away wrath. Minsan kailangan natin sumagot ng maayos sa ating asawa eh. Kasi sometimes yung asawa natin, hindi sometimes, madalas may wisdom sa ating asawa. Kaya dapat pakinggan yan eh. Kasi sometimes hindi natin kita yung ating sarili. Minsan pala tayo, wala na pala tayong gas, alam mo yun? Figuratively speaking, mahina ka na pala, banat ka pa ng banat. Pero yung asawa mo, ginilagay dyan ng Panginoon para sabihin sa'yo, teka lang, sobra ka na. Tamo ko, kaka-ignore ko sa asawa ko, nagkasakit ulit ako. Diba? Kung nakinig ako sa asawa ko 17 years ago, bagong kasal, diba? Sabi niya, wag mo kainin yan. Di sana wala akong sakit, diba? Kung nakinig ako sa asawa ko na sinabi niya, matulog ka na. Di sana wala akong sakit, diba? Bakit? Kasi pag hindi mo papakinggan yung same flesh mo, para mo nang inignore yung binigay sa'yo mismo ng Panginoon. Ito pong ginagawa ng asawa ni Job. Ang sabi ng asawa ni Job, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Kung nanghihina siya ang sagot ni Job, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Huwag kang ganyan. Huwag ganyan, please. Malambing. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Parang wala kang wisdom. Big sabihin, normal sa kanya maging wise. So much so na nagsabi siya ganito, parang napaka-unwise mo. Hindi yan siya, unusual yan para sa'yo. Sabi niya, tatanggap lang ba tayo ng mabubuting bagay sa Diyos? At I believe itong asawang ito, nagkaroon siya ng perspective. At sometimes, kailangan natin magkagaroon ng ganyan. It works both ways eh. Sa asawang lalaki, sa kanyang asawang babae, sa kanyang asawang lalaki, kailangan natin mag-give perspective sa bawat isa. Pero, ito po ang masaklap. After ng asawa ni Job, may 3 dumalaw kay Job na kaibigan. Kilala niyo po ba sila? Yung 3 kaibigan, Bible quiz? Eliphaz, Bildad, the Shuhite, at may isa pa nakalimutan, Shohar. Now, itong 3 kaibigan ni Job, dumalaw. Okay. One thing na nakita kong tamang ginawa nila is nung nag-spend sila ng ilang araw na hindi nagsalita. Actually, yun yung best thing na ginawa nila kay Job. Dinamayan na si Job na hindi sila nagsalita. The moment nagsalita sila, tandaan nyo kung gaano kadami yung Book of Job? Ilang chapters yan? 42? Alam nyo ba kung gaano kadami yung salitaan nila dyan? Ang narrative sa Job ay Job 1, Job 2, at Job 42. So ano yung in-between na yan? Ay sagutan nilang magkakaibigan. Di ba? Parang isipin mo na nagchat-chat sila. Nag-chat si Job, ay nag-chat yung isa, sumagot yung isa, ang hahaba ng chat nila. Grabe. So, ang picture is, every time nagkakaroon ng cycle, the friends will talk, Job will respond. Pero ang tema ng kanilang sinasabi ay pare-pareho. Job, may kasalanan ka siguro.
kaya ka pinaparusahan ng Diyos. Grabe, di ba? Ang babait naman ng mga kaibigan nito. Kita nila naghihirap. Nakita na nga nilang nagsasuffer. Ang una mo pang sasabihin, siguro may kasalanan ka. Pero parang, sabi ko nga, nung panahon namin sa seminary ni Pastor Jethro, isa sa mga na-observe ko is that pag nagkakaroon ng sakit, okay, pag nagkakaroon ng sakit, gino-joke sa aming dorm, ay 1 John 1:9 lang yan. So, sabi mo, nagkasakit, may agad, may kasalanan agad. Parang ganun yung nangyayari kay Job. Ang sinasabi ng mga kaibigan ni Job, may kasalanan ka siguro, kaya ka pinaparusahan ng Diyos. Kaya sabi nga ni Eliphaz, sabi niya, nakita ko na lahat, hindi pinaparusahan ng Panginoon ang matuwid. Ang gusto niya sabihin, hindi ka siguro matuwid, kaya ka pinaparusahan ng Diyos. Ang sagot ni Job, again and again, hindi. Wala akong nakikitang kamalian sa akin. Wala akong nakikitang kamalian. So much so, sa kakadefend niya ng kanyang sarili, nagkamali na tuloy siya. Bakit? Ang sabi ni Elihu, ang problema mo, Job, hindi mo pinagtanggol ang katuwiran ng Panginoon. Yan po minsan ang problema nangyayari. Kapag hindi tayo nasuportahan ng ating mga kaibigan, mas napapariwara at napapasama tayo. Pero tingnan natin sa perspective ni Job. Sa perspective ni Job, nawala na nga sa'yo lahat, may 3 kang kaibigan, hindi ka pa natulungan. Hindi maiwasan na sa mga panahon ng kapighatian, feeling natin tayo ay nag-iisa. At madalas naman talaga sa hindi, ganun ang feeling natin kapag may mga problema tayo. Kasi kahit na anong comfort ng ating mga kaibigan, mahal sa buhay, madalas sa hindi, ang lagi lang pumapasok sa isip natin, naiintindihan kaya nila ito totally? Sometimes hindi natin naisip na mamaya sinasabi lang nila ito kasi parang wala na sila ibang masabi. So parang, alone, you feel alone. Yan po ang nangyayari. At madalas sa hindi, ang points ng struggle ng isang tao are times na kapag siya'y sa mga panahon na nag-iisa. For example, madaling araw, wala kang ibang kasama, wala kang ibang nakikita. Yan yung time na parang yung utak mo, grabe ang takbo at sinasabi, ang dami mo nang iniisip. At feeling mo sa mga iniisip mo na yun, nalulunod ka na sa sobrang dami na yan, ang feeling mo wala kang kasama. Feeling mo wala kang karamay. Feeling mo nag-iisa ka. And it's legitimate sometimes to feel that way. Pero ito po ang isang pagpapala na meron ng isang mananampalataya sa dispensasyon ng biyaya. Meron tayong mas mainam na pagpapala kasi ang mananampalataya ay hindi nag-iisa. May kasama tayo. Kasama natin ang banal na espiritu na tayo ay tinatakan, sinelyuhan hanggang sa huli. Ito po ang sabi sa Ephesians 1:13, na kayo ay nagtiwala rin sa Kanya pagkatapos na marinig ninyo ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa Kanya rin pagkatapos na kayo ay nanampalataya, kayo ay tinatakan yaong banal na espiritu ng pangako. Tinatakan, sinelyuhan. Kahit saan ka pumunta, kasama mo ang banal na espiritu. Paano mo ba natatanggap itong espiritu na to? Hindi ito nililay hands ni Pastor Jethro o ni Pastor Van, ni Brother Philip, hindi ito nililay hands. Itong banal na espiritu ay natatanggap natin automatic sa panahon na tayo ay sumampalataya kay Kristo. Anong sasampalatayaan kay Kristo? Kailangan marinig natin ang ebanghelyo ng ating kaligtasan na nasasaad sa 1 Corinthians 15 verse 1-4 na ang sabi, bukod dito mga kapatid, ay ipinaalam ko sa inyo ang ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo na inyo ring tinanggap at kung saan kayo ay nakatayo. Nasa pamamagitan din nito ay naligtas kayo kung iingatan ninyo sa alaala kung ano ang ipinangaral ko sa inyo malibang kayo ay nanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibibigay ko sa inyo ng una sa lahat yaong aking ding tinanggap kung paano na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan alinsunod sa mga kasulatan at kung paanong siya ay inilibing at kung paano siya ay muling bumangon sa ikatlong araw alinsunod sa mga kasulatan. Ito po ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. Ang pagdeklara na si Kristo namatay para sa ating mga kasalanan, nilibing at nabuhay muli para sa ating pagbibigay katuwiran. Anong response po ng isang tao dyan? Marinig niya yung ginawa ni Kristo at sabihin niya, ay, sumasampalataya ako kay Kristo na sapat ang kanyang ginawa para sa aking kaligtasan at sa aking pagbibigay katuwiran. Narinig mo yung ginawa ni Kristo? At ang sabi mo, sumasampalataya ako, sumasampa ako sa ginawa ni Kristo. Yan ang konsepto ng ebanghelyo ng ating kaligtasan. At sa panahong gawin natin ito, ang sabi ng banal na kasulatan, automatic, selyado tayo
ng banal ng Espiritu ng Panginoon. Banal na Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, kahit saan tayo mapunta, kasama mo ang banal na Espiritu. Kahit sa pinakamadilim na parte ng iyong buhay, kasama mo ang banal na Espiritu. Kahit na sa pinakamahirap na pinagdadaanan mo, kasama mo ang banal na Espiritu. At kahit sa pinakamadilim na pagkakataon sa buhay mo, kasama mo ang banal na Espiritu. Wala kang pupuntahan kasi kasama mo siya kahit saan ka pumunta. Pero ito pa po isang blessing. Ito pa po ang isang blessing. Kung ang bawat mananampalataya ay may Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo, isipin mo na lang ganito. Lahat ng kapwa mo mananampalataya ay meron kayong ugnayan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So parang ganito. Nakadating na ba kayo sa punto ng buhay nyo na out of nowhere, bigla kayo may naalalang kapwa nyo Kristiyano? Meron po ba kayong ganyan? Meron po ba? Bigla nyo lang naalala. Sabi niya, naalala ko si brother ganito o si sister ganito And then, ano ang first impulse nyo? Sometimes, minsan hindi natin naisip na yan pala ang way ng Panginoon dahil may Espiritu ka at may Espiritu siya na sinasabi sa'yo, uy, mukhang kailangan ng panalangin ng kapwa mo. So, why not ipag-pray mo siya when those times come? At kung may pagkakataon, puntahan mo, i-message mo, or kamustahin mo. Nagkakamustahan ba tayo within the week? Nagkakamustahan ba tayo from time to time? Sometimes, kailangan natin yung ganyang concept. Kasi every time na kamustahin ka ng kapwa mo mananampalataya, yan po'y isang paalala sa'yo na, uy, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Isa sa mga pinakamahirap na pinagdadaanan ng isang mananampalataya, isang tao in general, isang thought na feeling niya siya'y alone. Pero perspective check na mga kapatid, kailangan natin i-reframe yung ating mind na dahil anak ka ng Panginoon, dahil at sinelyohan ka ng banal na Espiritu, hindi ka nag-iisa. Huwag kang magsolo. Huwag mo gawin ang mga bagay na mag-isa. May help out there. Magtulungan. At magpakiramdaman. Mas mainam ang pagpapala sa isang mananampalataya kasi kahit anong mangyari, hindi tayo nag-iisa. At dahil meron tayong ganitong klaseng kaligtasan, ang pangatlong mas mainam na pagpapala ng isang mananampalataya ay number 3, ang mananampalataya ay may mas mainam na katapusan. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, 1 Corinthians 15 verse 19. Kung sa buhay lamang na ito, tayo ay nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ay lalong kahabag-habag. If we have hope in Christ only in this life, we are of all men most miserable. Bakit? Kasi kung ang buhay natin dito lang, ay grabe talaga. Isipin nyo na lang kung bakit galit na galit ang mga Pilipino sa mga politiko at ang mga crony nito na sobrang yaman na kaya magpalit ng luxury car every day of the month. Bakit galit na galit? Kasi bakit sila may ganon? Ako naghihirap. Palit-palit lang sila ng Louis Vuitton bag, tapos tayo hindi makabili ng gamot? Di ba? Tapos, grabe ang kanilang bill pagdating sa restaurant. 500,000! Barya lang po yan. Parang galit na galit tayo, isipin na, tayo nga hindi makabili ng ganito, ganyan. So nagagalit ang Pilipino. At isipin nyo na lang, kung ang pag-asa ng isang Kristiyano ay sa buhay lamang na ito, at ang buhay mo hindi katulad ng mga ganon, ay talagang sabi natin, ay, Panginoon, napaka-unfair mo. Pero ito pong verse na makikita natin. Kung ang pag-asa natin ay sa buhay lamang na ito kay Kristo, tayo ay sa lahat ng mga tao ay kahabag-habag. Pero ang beautiful thing po dyan, mga kapatid, ang pag-asa natin ay hindi lamang sa buhay na ito. Si Job, makikita natin ang kanyang ending sa Job 42 verse 10 to 17. Ito ang sabi. At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job nang kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan. At binigyan ng Panginoon si Job ng makalawa ang higit ng dami sa kanyang tinatangkilik niya dati. Nang magkagayon, nagsiparoon ang lahat ng kanyang mga kapatid na lalaki at babae at lahat ng naging kakilala niya nung una at nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay at nakipagdamdam sa kanya. At inaliw siya tungkol sa lahat ng kasamaan at pinasapit sa kanya ng Panginoon.
Bawat tao na may nagbigay sa kanya ng isang putol na salapi at bawat isa'y ng isang singsing na ginto. Sa gayon ay pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit kaysa kanyang panimula. At siyang nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Siya naman nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae na tinawag niya ang pangalan ng una na Jemima at ang pangalan ng ikalawa Kesaya at ang pangalan ng ikatlo ay Keren Hapuch. At sa buong lupain ay walang mga babaeng masumpungan na totoong maganda na gaya ng mga anak na babae ni Job at binigyan sila ng kanilang ama ng mana sa kasamahan ng kanilang mga kapatid. At pagkatapos dito ay nito'y nabuhay si Job ng 140 taon at nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak niya kanyang mga anak hanggang sa 4 na saling lahi. Gayon, namatay si Job na matanda at puspos ng mga kaarawan. So nakita natin na si Job, lahat ng meron siya noon, nung natanggal, binalik double. Now, maling principle ang sabihin natin na pag tinanggalan ka ng Panginoon, ibabalik sa'yo ng doble. Tama ba yan? Mali yun. Kasi, paano kung hindi dumoble? Di ba? At hindi lahat doble. Ilang kaibigan ni Job ang dumalaw sa kanya? Naalala niyo po ba? Ilan? Taas ang kamay. 3. Actually, 4. Di ba? Pero yung 3 kaibigan, sa laula. Kinakita nyo? Pero yung 3 kaibigan, pinalitan ng Panginoon ng marami pang kapatid, kaibigan at kakilala. So, hindi siya times 2. More than 2. Yung kanyang mga physical na ari-arian, yun yung dinoble, yung anak niya ay exactly the same. Except, mas marang niya yung kanyang 3 anak na babae na sa buong landaw, wala nang mas gaganda pa. O, di ba? Ang lupit ng di ba? Wala nang mas maganda pa sa anak mo. O, di ba? So, ang nangyari kay Job, yung nawala sa kanya, naibalik ng higit pa. Pero ito po ang ending ni Job. Ang sabi sa verse 17, gayon namatay si Job ng matanda at puspos ng mga kaarawan. Nawala nga lahat, naibalik nga, pero bandang huli, patay pa rin. Nakita niyo yung ending ni Job? Parang anticlimactic, di ba? But yun po ang picture dito sa Old Testament. They live, they struggle, they die. Pero sa mananampalataya, ito po ang ating inaasahan. Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 51 to 57, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mangangatulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na muguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbibihis ng walang kamatayan, tatapwat pagkat itong may kasiraan ay mabibihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan, saan naroon o kamatayan ang inyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa isang mananampalataya, tayo nga ay mamamatay, pero tayo ay may pag-asa ng muling pagkabuhay. Lahat tayo ay nakadanas ng nawalan ng mahal sa buhay, pero yung ating mga mahal sa buhay na namatay kay Kristo ay mabubuhay muli, na wala ng kasiraan, wala ng kamatayan, at yan po ang ating better end. Kaya mga kapatid, ang sabi nga, ang mananampalataya ay may mas mainam na mga pagpapala sa dispensasyon ng biyaya. So kung si Job ay may pagpapala, tayo ay may mas mainam na pagpapala. Ano po ang eksortasyon ng salita ng Panginoon? Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 58, kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman nyo na hindi walang kabuluhan ang inyong ginawa sa Panginoon. Kaya tandaan nyo mga kapatid, ang mananampalataya ay may mas mainam na pagpapala sa dispensasyon ng biyaya. Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng mga espiritual na pagpapala na hindi mawawala.
tayo mga mananampalataya ay hindi nag-iisa, kasama natin ang banal na Espiritu na tayo ay tinatakan o sinelyuhan hanggang sa huli, at tayo mga mananampalataya ay may mas mainam na katapusan. Huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa katotohanan ng aming pong napakinggan ngayong umaga. At Panginoon, nawa sa lahat ng aming napakinggan, ito po'y sana'y mag-alab sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen.